Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. 20 pesos per kilong bigas patuloy na ibinebenta sa 32 kadiwa site sa Metro Manila at Caratig Region. Yan ang MBC TV Network News ni Winnie Hesoro. Tuloy-tuloy na ang pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas sa 32 kadiwa sites sa National Capital Region at Caratig na rehiyon. Sa panayam ng DZRH News kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, sinabi nitong karamihan sa mga ibinebentang bigas ay mula sa Mindoro at mayroon ding mula sa ibang rehiyon. Ilang sa mga ikinokonsideraan niya nila sa pagpili kung saan magbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas ay una ang willingness ng local government unit na tumaya sa pagbayad ng 6 pesos and 50 centavos. Matatandaan ang orihinal na presyo ng 20 pesos na bigas ay 33 pesos kung saan maghahati ang LGU at pamahalaan sa pagbayad ng natitirang 13 pesos. Kung pag-uusapan naman umano ang kadiwa ay inuuna nila ang vulnerable sectors at mga LGU na sumali sa food security emergency. Benteng bigas meron na. Ang dispersal po ngayong araw na to sa kadiwa, ngayon magiging 32 na ang magbebenta nito. At sa NCR at mga karatig na region, I think Region 4 at saka Region 3. So mga 32 kadiwa na po ang mag-o-open. Aside from yung naumpisahan po sa bandang Cebu, ngayon po yung nakapag-reposition na tayo, nandun na po ina-unload ang ating 35,000, isang boatload ng bigas sa Cebu Province. Ayon kay Lacson, base sa kanilang stocks ngayon, ay kayang magbenta ng 20 pesos per kilo ng bigas hanggang December 2025 o lumagpas pa hanggang 2026. Itong stocks na hawak-hawak namin at sa kasalukuyang labas nito, kayang-kaya po yan hanggang December 2025. I think ang estimation ko pa nga dyan, baka lumampas pa ng 2026. Yan naman po, kanya nasabi kong lampas pa, depende po yan sa performance ng labas ng stocks ngayon hanggang bago mag-anihan ng tag-ulan. Habang sa pag-iikot naman ng DZRH News kaninang umaga, ay marami nang nagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas, kagaya sa Kamuning Market sa Quezon City, Bureau of Plant Industry sa San Andres Street sa Malate, Manila at Kadiwa ng Pangulo sa Navotas. Giit pa ni Lacson, hindi umano naging isyu ang kalidad ng 20 pesos na per kilo ng bigas sa mga bumibili nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Winnie Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, mga senador na nanalo sa 2025 midterm elections na iproklama na. Opisyal nang naiproklama ang mga senador na nanalo sa May 12 national and local elections kahapon. Pinangunahan ng Commission on Elections ang proklamasyon sa 12 senador ngunit hindi nakasipot si Senator Kiko Pangilinan dahil sa pagdalo niya sa graduation ng kanyang anak sa Amerika. Sa ginanap na seremonya, bawat senador ay binigyan ng pagkakataon upang makapagbigay ng ilang minutong mensahe. Samantala, pinuri rin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang magandang turnout sa naturang halalan. Ayon kay Garcia, ang turnout na umabot sa mahigit 82% ay maituturing na pinakamalaking turnout sa kasaysayan ng bansa. Pinasalamatan din ni Garcia ang mga kabataang botante sa kanilang pakikilahok at aktibong partisipasyon sa naganap na halalan. Hihit ng COMELEC Chair na makapangyarihan ng suportang ipinakita ng mga kabataan, lalo na at malaking porsyento ang kanilang bilang malaking salik upang idikta kung sino ang mga susunod na leader ng bansa. Muli rin tiniyak ni Garcia na naging maayos at malinis ang kabuuan ng halalan, ito ay sa kabila ng pagdududa ng ilan sa paglutang ng iba't ibang issue tulad ng overvotes, at iba pa. Bagaman hindi aniya perpekto ang 2025 elections, natutuwa ang opisyal na sa kabuuan at naidaos ang eleksyon ng walang major issue o malalaking problema. Sa pagtatapos ng mensahe ng COMELEC Chairman bago ang formal na proklamasyon, nag-iwan ito ng apela sa mga senador para sa ikakareforma at pagpapabuti sa mga susunod na halalan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.